Celestina, huwag mo nang ituloy ang pagpirma. Wala ka ng karapatan sa lupang ito. Simula sa araw na ito, hindi ka na bahagi ng pamilyang merkado. Kunin mo ang anak mo at lumayas kayo. Parang gumuho ang kisame ng tinitingalang Mercado Bakery sa mga salitang binitiwan ni Lola Erminda. Ang malakas na palakpakan at masayang tugtugan para sa pagdiriwang ng pinakamalaking tagumpay ng Tiambayan ay biglang napalitan ng nakakang-alay na katahimikan. Lahat ng mga bisita, mula sa mga opisyal ng barangay hanggang sa mga kilalang negosyante sa Iloilo, ay tila napako sa kanilang kinatatayuan. Hindi makapaniwala si Celestina. Hawak pa rin niya ang mamahaling pluma. Nakahanda ng lagdaan ang kontratang magdadala sa kanilang mga tinapay sa lahat ng malalaking hotel sa bansa. Tumingin siya sa kanyang biyenan, ang babaeng itinuring niyang higit pa sa tunay na ina sa loob ng 10 taon. Ngunit ang maamong mukha ni Lola Erminda, na madalas niyang hagurin ng langis tuwing gabi, ay napalitan ng isang malamig na maskara ng pot. Isang malakas na sampal ang bumasag sa pagkabigla ni Celestina. Dumapo ang palad ng matanda sa kanyang pisingi, sapat na lakas para bumaling ang kanyang muka at mag-init ang kanyang paningin. Lola? Bakit po? Ano pong nagawa ko? Nanginginig ang boses ni Celestina. Ramdam niya ang bawat mata ng mga kapitbahay na nakatingin sa kanya. Mga matang puno ng panghuhusga at bulong-bulungan na parang mga bubuyog na sumasalakay sa kanyang pagkatao. Ito ang hiya na hindi niya akalaing mararanasan matapos ang lahat ng kanyang sakripisyo. Huwag mo akong matawag-tawag na lola. Magnanakaw ka. Ginamit mo ang pangalan ng anak ko para payamanin ang sarili mo habang itinatago mo ang tunay na tagapagmana ng ari-ariang ito. Muling sigaw ni Lola Erminda. Mula sa likuan ng matanda, isang babaeng hindi pamilyar ang lumabas. Maganda ito, bata, at may dalang mga dokumentong nakapaloob sa asul na folder. Kasunod niya si Mr. Ramos, ang matagal ng accountant ng pamilya Mercado na laging iniisip ni Celestina na tapat sa kanila. Sino siya? Tanong ni Adrian Salcedo. Ang lalaking kanina lang ay nakangiti sa kanya habang inaalok ang kontrata. Ang kanyang unang pag-ibig na nagbalik matapos ang maraming taon ay rakatayo ngayon sa pag-itan ng pagkalito at pag-aalala. Siya si Beatrice, sagot ni Mr. Ramos sa harap ng lahat. Ang tunay na anak ni Ricardo Mercado. At hawak namin ang huling testamento ni Ricardo na nagsasabing lahat ng lupain, ang bahay at ang Tiambayan na ito ay nakapangalan lamang sa kanyang nag-iisang kadugo. Hindi sa iyo, Celestina. Parang may humiwa sa puso ni Celestina. Ricardo? Ang kanyang yumaong asawa na pinaglingkuran niya hanggang sa huling hininga nito? Paanong magkakaroon ng anak sa labas ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng buong buhay? 10 taon niyang tiniis ang init ng hurno, ang pagod sa pagmamasa ng harina mula madaling araw, at ang puyat sa pag-aalaga kay Lola Erminda para lamang mapanatiling buhay ang alaala ni Ricardo. At ngayon, sa harap ni Adrian, sa harap ng buong Iloilo, sinasabi nilang siya ay isang impostor? Nanay, bakit po kayo nag-aaway? Bakit niyo po pinapaalis si Mama? Ang maliit na boses ng 7 taong gulang na si Joy, ang kanyang anak, ang nagpabalik sa wisyo ni Celestina. Patakbong lumapit ang bata sa kanya, yakap-yakap ang isang lumang manika. Ngunit bago pa man makalapit si Joy sa kanyang lola, marahas na iniwas ni Lola Erminda ang kanyang saya. Huwag mong hayaang hawakan ako ng batang yan! Hindi ko alam kung kaninong dugo ang nananalaytay sa kanya, pero siguradong hindi yan Mercado. Asik ng matanda. Iyon ang hangganan. Maaari siyang saktan, maaari siyang dinalatan ng hiya sa harap ng lahat, pero hindi niya hahayaang madamay ang kanyang anak. Pinunasan ni Celestina ang luha sa kanyang pisngi at tumayo ng tuwid. Kahit nangangatog ang kanyang tuhod,
Hinarap niya ang biyenan at ang babaeng nagngangalang Beatrice. 10 taon, Lola. 10 taon kong ibinigay ang buhay ko sa pamilyang ito. Kinalimutan ko ang sarili ko para sa inyo. Kung tingin nyo ay mapapaalis nyo ako ng ganito na lang, nagkakamali kayo. Matatag na sabi ni Celestina. Ngunit mabilis na kumilos si Mr. Ramos. Inilabas niya ang isang papel na may selyo ng korte. May utos na ang korte, Celestina. Sheriff, ilabas ang mga gamit nila. Sa isang iglap, ang mga tauhang kanina ay nagsisilbi ng pagkain ay nagsimulang maghakot ng mga lumang maleta mula sa itaas ng bahay. Itinapon ang mga ito sa kalsada sa gitna ng putikan dahil sa mahinang ambon ng hapon. Ang mga taong kanina ay pumupuri sa kanya ay isa-isang umiwas ng tingin. Ang utang na loob na inaakala niyang sapat na para ituring siyang pamilya ay nawala na parang usok mula sa hurno. Lumapit si Adrian. Tinangkang hawakan ng braso ni Celestina. Celestina, let me help. This is crazy. Hindi pwedeng mangyari ito. Tumingin si Celestina sa mga mata ni Adrian. Nakita niya ang awa at yon ang huling bagay na kailangan niya ngayon. Adrian, may sadong malalim ang sugat na ito para magamot ng pera o impluensya mo? Nung nakaraang 10 taon, wala ka rito. Ngayong wasak na ang lahat, huwag kang umakto na parang ikaw ang tagapagligtas ko. Binuhat ni Celestina si Joy. Kinuha niya ang isang maliit na bag na naglalaman lamang ng ilang pirasong damit at ang tanging alaala ng kanyang asawa na hindi nila nakuha, ang luma at kinakalawang na susi ng lumang hurno sa likod ng bahay na matagal na niyang hindi binubuksan. Beatrice, Ramos, makuha niyo man ang gusaling ito, hindi niyo makukuha ang sikreto ng mga tinapay na nagpayaman sa inyo. At Lola Erminda, lumingon si Celestina sa matanda na ngayon ay nakayakap na kay Beatrice. Salamat sa pagpapakita sa akin na ang dugo ay mas malapot na sa tubig pero ang kasinungalingan ay mas mabilis lumiyab kaysa sa kahoy. Naglakad si Celestina palabas ng bakuran ng Mercado Bakery, pasa ng kanyang anak sa ilalim ng ambon. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, at ang buong Iloilo ay saksi sa kanyang pagbagsak. Ngunit habang hinihigpitan niya ang hawak sa susi sa loob ng kanyang bulsa, isang kakaibang pakiramdam ang namuo sa kanyang dibdib. Bakit si Mr. Ramos ang may hawak ng testamento? At bakit tila hindi makatingin ng diretso sa kanya si Beatrice nung binabanggit ang pangalan ni Ricardo? Lumingon siya sa huling pagkakataon sa Tiambayan. Ang usok mula sa malaking horno ay patuloy na umaakyat sa langit. Bit-bit ang amoy ng masarap na tinapay na siya mismo ang lagmasa. Ngunit sa ilalim ng amoy na yon, may naamoy siyang iba. Amoy ng sunog na papel at isang masamang balak. Sa likod ng simbahan ng Jaro, may isang maliit na silid na dati ay bodega ng kanyang yumaong ama. Doon niya dinala ang kanyang anak. Habang pinagmamasdan niya si Joy na nakatulog sa pagod sa ibabaw ng banig, binuksan ni Celestina ang kanyang palad. Ang luma at kinakalawang na susi ay nag-iwan ng marka sa kanyang balat. Hindi pa tapos ang laban. Kung kailangang dumaan siya sa apoy para malaman ang katotohanan, gagawin niya. Dahil alam niya, may isang bagay na hindi kailanman mababago ng kahit anong pekeng testamento. Ang katotohanang ibinaon ni Ricardo sa ilalim ng matandang hurno bago ito pumanaw. Ang bawat patak ng ulan sa bubong, ang lata ng lumang bodega ay tila bapako na ibinabaon sa puso ni Celestina. Napakaliit ng silid, amoy luma at siksik sa alikabok, malayo sa bango ng bagong luto na tinapay na kinagins niya sa loob ng 10 taon. Sa ibabaw ng manipis na banig, nakalukot ang katawan ng 7 taong gulang na si Joy. Pilit na kumakapit sa kanyang nanay para maibsan ang ginaw. Nay, bakit po tayo nandito?
Mahinang tanong ni Joy. Ang kanyang mga mata ay mapupula pa rin mula sa pag-iyak kanina. Nasaan po si Lola Erminda? Galit pa rin po ba siya? Gusto ko na pong umuwi sa kwarto ko. Hindi agad nakasagot si Celestina. Hinaplos niya ang buhok ng anak, pilit na pinipigilan ang sariling luhang nagbabadyang pumatak. Dito muna tayo, anak. Parang camping lang ito, di ba? Pansamantala lang ito, pangako ni nanay. Pero wala po akong unan. At gutom na po ako. Bulong ng bata. Kumirot ang dibdib ni Celestina. Binuksan niya ang kanyang pitaka, 50 piso na lang ang natitira. Iyon na ang lahat ng pera niya sa mundo. Lahat ng kinita ng bakery sa nakalipas na buwan ay idineposito niya sa account ng kumpanya na ngayon ay kontrolado na ni Beatrice at Mr. Ramos. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang paggising ng 3:00 ng madaling araw para magmasa ng kwarta, ang pagtitiis sa init ng hurno, ay nauwi sa 50 piso. Lumabas si Celestina para bumili ng makakain sa malapit na sari-sari store. Ngunit pagtapak pa lang niya sa labas, naramdaman niya ang mga matang nakamasid. Ang mga kapitbahay sa paligid ng simbahan, ang mga taong dati ay yumuyukod at bumabati sa kanya ng magandang umaga, Ma'am Celestina, ay abala ngayon sa pagbubulungan. Iyan pala yung pinalaya sa Mercado Bakery. Dinig niyang sabi ng isang babaeng naglalaba. Balita ko, lagnanahaw daw ng mana. Akalain mo yon? Mukhang anghel pero may sungay pala. Oo nga, buti na lang at dumating yung tunay na anak. Kawawa naman si Lola Erminda, nalinlang ng 10 taon. Sagot ng isa pa, sabay irap kay Celestina. Yumuko si Celestina at hinigpitan ang balabal niya. Ang hiya ay parang lason na unti-unting sumisira sa kanyang pagkatao. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipaliwanag na wala siyang kinuha, na siya ang nagbigay ng lahat. Pero sa mundong ito, ang unang balita ang laging pinaniniwalaan, lalo na kung ang naninira ay ang sarili mong pamilya. Pagbalik niya sa bodega bit-bit ang 2 balot ng instant noodles at tinapay. Laking gulat niya nang makita ang isang itim na SUV na nakaparada sa tapat ng silid. Bumaba mula rito si Mr. Ramos, hawak ang isang payong na tila ba nandidiri sa putik ng daan. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Celestina. Hinarangan ng pinto para hindi makita ni Joy ang accountant. Ngumiti ng nakakaloko si Mr. Ramos. Masyadong madramang pag-alis mo kanina, Celestina. Nakalimutan mo itong mga basurang iniwan mo sa itaas? Sa isang iglap, binuksan ng driver ni Ramos ang likod ng sasakyan at itinapon sa maputik na kalsada ang 2 sako. Sumabog ang laman nito. Mga lumang damit ni Celestina, ang uniforme niya sa bakery, at ang ilang lumang gamit ni Ricardo na itinago niya sa loob ng maraming taon. Ramos, wala kang karapatang gawin ito! Sigaw ni Celestina. Karapatan! Tawa ni Ramos. Si Beatrice na ang mayari ng lahat at ayaw niyong makakita ng kahit anong bahid mo sa bahay na yon. At isa pa, narito ako para abisuhan ka. Huwag mo nang balak na bumalik pa sa paligid ng bakery. Bukas na bukas, sisimulan na ang paggiba sa matandang hurno sa likod. Gagawin iyong parking lot para sa mga bisita ng itatayo naming hotel. Nanlaki ang mga mata ni Celestina. Anong sabi mo? Gigibain ang hurno? Hindi pwede. Yun ang puso ng Mercado Bakery. Yun ang pinaghirapan ni Ricardo. Ang hurno ay semento at bato lang, Celestina. Wala itong silbi sa negosyo. Malamig na sabi ni Ramos habang sumasakay pabalik sa sasakyan. Isang payo lang, lumayo ka na sa Iloilo. Walang tatanggap sa iyo rito kapag nalaman nila ang ginawa mong panloloko kay Lola Erminda. At huwag mo nang asahan si Adrian Salcedo. Isang mayamang negosyante si Adrian. At hinding-hindi niya dudumihan ang pangalan niya para sa isang gwardyadong-gwardyada na katulad mo. Pinanood ni Celestina ang pag-alis ng sasakyan
habang ang ulan ay patuloy na binabasa ang kanyang mga gamit sa putikan. Nilapitan niya ang mga nagkalat na damit. Doon, sa gitna ng putik, nakita niya ang isang lumang litra nila ni Ricardo noong ikinasal sila. Basag-basa na ito, malabo na ang mga mukha. Nanginginig ang kanyang kamay ng damputin ito. Gigibain nila ang hurno, bulong niya sa sarili. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Ricardo bago ito pumanaw sa ospital. Celestina, kahit anong mangyari, huwag mong hahayaang mamatay ang apoy sa matandang hurno. Doon nakatago ang lahat ng pinaghirapan ko para sa inyo ni Joy. Noon, akala niya ay metapora lang ito tungkol sa pagsisikap. Pero ang takot sa mga mata ni Ramos kanina nang banggitin ang paggiba sa hurno ay nagsasabi ng iba. Bakit ganoon sila kadesperadong burahin ang lahat ng alaala ni Ricardo? Bakit kailangang gibain ang isang bagay na wala naman palang silbi? Mama? Lumabas si Joy nanginginig sa takot habang nakatingin sa mga gamit nilang nakakalat sa putik. Bakit po nila itinapon ang mga damit natin? Bad po ba si Lola? Niyakap ni Celestina ang kanyang anak ng napakahigpit. Ang takot ay napalitan ng isang nagbabagang determinasyon. Hindi siya pwedeng magmukmok dito. Kung gigibain nila ang hurno bukas, meron na lang siyang ilang oras para makuha ang anumang itinatago ni Ricardo roon. Joy, makinig ka kay nanay, sabi ni Celestina habang tinititigan ng anak sa mga mata. Kailangan nating bumalik sa bakery ngayong gabi. Tahimik lang tayo, okay? May kukunin lang tayo. Pero sabi ni Lola bawal na tayo roon. Ito ang huling beses, anak. Pagkatapos nito, hinding-hindi na tayo aapihin ng kahit sino. Tumayo si Celestina. Ang 50 pisong hawak niya ay sapat na para sa pamasahe sa jeep pabalik sa Jaro. Habang lahat ay natutulog sa gitna ng ulan, ang gabi ay magiging saksi sa muling pagbabalik ng gwardiya dong pinagtaksilan. Ngunit ang hindi alam ni Celestina, sa anino ng Mercado Bakery, may isa pang taong naghihintay. Isubtaong may hawak ng sikretong mas madilim pa sa gabing yon. Ang bawat hakbang ni Celestina pabalik sa Mercado Bakery ay tila paglalakad sa isang bangungot. Yakap-yakap niya si Joy habang bumabagtas sa madilim na eskinita ng Jaro. Ang dating masayang bakuran na puno ng amoy ng vanilla at asukal ay balot na ngayon ng katahimikan at kadiliman, maliban sa isang malamlam na ilaw sa opisina ni Lola Erminda. Dito lang tayo sa likod, Joy. Huwag kang gagawa ng ingay, ha? Bulong ni Celestina. Ginamit niya ang lumang susi para buksan ang maliit na tarangkahan sa likod. Kinakalagaw na ito, pero sa isang pamilyar na pihit, bumukas ang pinto. Pagpasok nila sa loob ng bakuran, tumambad sa kanya ang matandang hurno, ang higanteng gawa sa semento at ladrilyo na naging saksi sa lahat ng pawis at pangarap nila ni Ricardo. Sa tabi nito, may mga markang dilaw na danger zone, tanda na gigibay na ito bukas ng umaga. Bago pa man makalapit si Celestina sa hurno, narinig niya ang mahihinang boses mula sa bukas na bintana ng kusina. Hinila niya si Joy sa likod ng isang malaking tangke ng tubig para magtago. Sinasabi ko sa iyo, Ramos, hindi ko na kayang magtagal sa lugar na ito. Amoy hurno, amoy pampaalsa, nakakasuka. Boses yon ni Beatrice. Wala na ang maamong tinig na ipinakita nito kanina. Ang boses niya ay puno ng pagmamalaki at pandidiri. Magtiis ka, Beatrice. Kapag nagiba na ang hurnong yan at nakuha natin ang titulo ng lupa, pwede na nating ibenta ang lahat kay Adrian Salcedo. Isang pirma na lang. Magiging milyonarya ka na at makakaalis na tayo sa mabahong bayang ito. Sagot ni Mr. Ramos. Sigurado ka bang walang nakakaalam? Paano kung magtanong si Lola Erminda tungkol sa mga dokumento? Ang matandang yun? Basta ang alam niya, ikaw ang kadugo niya.
Takot lang niyang mapunta sa estranghero ang ari-arya ng asawa niya. Ang kailangan lang nating gawin ay siguraduhing walang maiiwang ebidensya sa matandang hurnong yan bago dumating ang mga bulldozer bukas. Nanlamig ang buong katawan ni Celestina. Mabahong bayan, nakakasuka. Isang tunay na anak ni Ricardo Mercado ay hinding-hindi magsasabi ng ganoon tungkol sa bakery. Doon pa lang, napatunayan ni Celestina ang kanyang hinala. Si Beatrice ay isang kasinungalingan. Ngunit bago pa siya makakilos, isang anino ang bumalot sa kanila ni Joy. May tumayo sa likuran nila. Celestina, anong ginagawa niyo rito? Napasinghap si Celestina at mabilis na hinarap ang tao. Si Adrian. Nakasuot pa rin ito ng barong na ginamit niya kanina, pero wala na ang coat nito. Basang-basa rin siya ng ulan. Adrian, huwag kang mag-ingay, pakiusap. Pabulong na pagsusumamo ni Celestina habang tinatakpan ang bibig ni Joy. Lumapit si Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at sakit. Hinanap ko kayo kung saan-saan. Pumunta ako sa likod ng simbahan pero wala kayo roon. Celestina, hindi ako naniniwala sa mga sinabi ni Ramos kanina. Kilala kita. Kilala ko si Ricardo. Kung kilala mo kami, bakit nandito ka pa rin? Bakit kailangan mong pirmahan ng kontrata sa mga taong nagnakaw ng buhay ko? Asik ni Celestina. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Dahil iyon lang ang paraan para manatili ako sa loob, Celestina. Para mabantayan ko kung anong ginagawa nila. Hinawakan ni Adrian ang mga balikat ni Celestina. Noong iniwan kita, 10 taon na ang nakakaraan. Wala akong laban. Bata pa ako, takot at walang pera. Pero ngayon, hindi ko hahayang mangyari uli ito. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila sa gitna ng ulan. Ang init na mga kamay ni Adrian ay tila ba naging gamot sa lamig na nararamdaman ni Celestina, pero mabilis niyang iwinaksi ang emosyon. Ang tiwala ay hindi basta-basta na ibabalik ng isang pangako. Kung gusto mo talagang tumulong, ilayo mo rito si Joy. Itago mo muna siya sa sasakyan mo. Kailangan kong pumasok sa loob ng hurnong yan bago nila ito gibain. Utos ni Celestina. Anong meron sa hurnong yan? Tanong ni Adrian. Hindi ko alam. Pero kung handa silang pumatay ng dangal para lang makuha ang lupang tinitirikan yan, ibig sabihin may mas mahalaga pa sa titulo ang nakatago sa loob. Nag-aalangan si Adrian pero tumango siya. Binuhat niya si Joy na tahimik lang na nakatingin sa kanyang ina. Nanay, babalik ka po? Bulong lang bata. Babalik si nanay anak, pang-ako. Nang makaalis si Adrian at Joy, kinuha ni Celestina ang isang maliit na flashlight at ang lumang susi. Gumapang siya patungo sa matandang hurno. Sa likod nito, may isang maliit na bakal na pinto para sa paglilinis ng abo. Sa loob ng 10 taon, hindi niya ito binuksan dahil laging sinasabi ni Ricardo na siya na ang bahala roon. Isinalpak ni Celestina ang susi. Laking gulat niya nang pumasok ito ng swabe. Pinihit niya ang susi at bumukas ang pinto ng abo. Ngunit imbes na uling at abo ang makita niya, tumambad sa kanyang isang maliit na espasyo na may nakalatag na semento. Sa gitna nito, may isang lumang metal na kahon. Nanginig ang kamay ni Celestina habang inaabot ang kahon. Pero bago pa niya ito mahawakan, isang malakas na liwanag ng flashlight ang tumama sa kanyang muka. Sabi ko na nga ba, hindi ka basta-basta susuko, Celestina. Boses iyon ni Mr. Ramos. Nakatayo siya sa likuran, hawak ang isang mabigat na tubo ng bakal. Sa tabi niya, si Beatrice na may hawak na lighter. Ang apoy nito ay sumasayaw sa gitna ng dilim. Ibigay mo sa amin ang kahon at baka hayaan ka naming umalis ng buhay. Banta ni Ramos. Niyakap ni Celestina ang kahon sa kanyang dibdib. Sa sandaling yon, hindi na siya ang gwardiya dong api-apihan.
Siya ang asawa ni Ricardo Mercado, ang ina ni Joy, at ang tunay na may-ari ng bawat butil ng harina sa lugar na ito. Subukan nyo, hamon ni Celestina. Ngunit isang bagay ang hindi napansin ni Celestina. Sa likod ni Ramos, may isa pang anino na dahan-dahang lumalapit. At sa loob ng opisina, biglang bumukas ang ilaw at lumabas si Lola Erminda, hawak ang kanyang dibdib, tila ba may narinig na hindi niya dapat nalaman. Ibigay mo ang kahon, Celestina. Huwag mong hintayin na dumanak ang dugo sa lupang pinakamamahal mo. Banta ni Mr. Ramos. Ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng isang tapat na accountant. Ito ay boses ng isang ganid na hayop na nakakita ng biktima. Niyakap ni Celestina ang metal na kahon ng mas mahigpit. Ramdam niya ang lamig ng bakal at ang talim ng mga kanto nito na bumaon sa kanyang braso. Pero wala itong paki sa sakit na nararamdaman ng kanyang puso. 10 taon, Ramos. 10 taon kitang pinagkatiwalaan sa mga libro ng bakery. Itinuring kitang parang tiyuhin. Garal-galang boses ni Celestina. Paanong nagawa mong sulsulan si Lola Erminda laban sa akin? Negosyo lang ito, Celestina. Masyado kang mabait. Masyadong old school. Ang lupang ito? Milyon-milyon ang halaga nito kapag naging hotel. At hindi ko hahayaang ang isang gwardyadong tulad mo ang humawak sa ginto. Sagot ni Ramos habang dahan-dahang humahakbang pabalik-balik, parang manununggab. Tumawa ng maikli si Beatrice, isang tawang puno ng pangungutya. Sayang ang drama mo, Celestina. Isuko mo na yan. Isang pipit ka lang na pilit lumilipad sa gitna ng mga agila. Akala mo ba talaga mahal ka ni Lola Erminda? Ginamit ka lang niya dahil wala siyang ibang utusan matapos mamatay si Ricardo. Ang mga salitang yon ay parang lason na pumasok sa pandinig ni Celestina. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang boses mula sa dilim ang bumasag sa tensyon. Totoo ba, Beatrice? Lahat ay napalingon. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng post, nakatayo si Lola Erminda. Nanginginig ang kanyang mga kamay na nakahawak sa kanyang baston. Ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng put kay Celestina, ay balot na yon ng matinding pagkalito at takot. Lola, kanina pa po ba kayo riyan? Agad na nagbago ang tono ni Beatrice, naging malambing at tila nag-aalalang apo uli. Ang babaeng ito, ninanakawan tayo. May kinuha siyang lihim sa hurno. Hindi lumapit si Lola Erminda kay Beatrice. Sa halip, tumingin siya kay Ramos. Narinig ko ang usapan niyo tungkol sa pagbebenta ng lupa kay Adrian Salcedo. Ramos, ang sabi mo sa akin, si Beatrice ang magpapatuloy ng legacy ni Ricardo. Bakit niyo ibebenta ang Mercado Bakery? Lola, para din ito sa inyo, simula ni Ramos pero hindi siya natapos. Huwag mo akong malola-lola, tinanong kita! Sigaw ng matanda. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Celestina ang pagkakataon. Tumakbo siya patungo sa kabilang dako ng bakuran, bit-bit ang kahon. Ngunit mabilis si Ramos, iniamba niya ang bakal na tubo. Celestina! Dapa! Isang malakas na sigaw mula kay Adrian. Mula sa anino, mabilis na sumulpot si Adrian at hinarangan ng pag-atake ni Ramos. Nagpang-abot ang dalawa sa putikan. Sa kabilang banda, sinubukan ni Beatrice na hablutin ang buhok ni Celestina para makuha ang kahon. Bitawan mo ako! Magnanakaw ka! Sigaw ni Beatrice. Hindi ako ang magnanakaw! Buong lakas na itinulak ni Celestina si Beatrice. Ikaw ang nagnanakaw ng alaala ng asawa ko. Hindi mo kilala si Ricardo. Hindi mo alam kung gaano niya minahal ang hurnong ito. Sa gitna ng ulan at gulo, biglang tumunog ang malakas na sirena ng barangay Tanod. Mukhang ang ingay nila ay nakakuha ng atensyon ng mga kapitbahay. Ramos, tumakas na tayo! Sigaw ni Beatrice nang makitang papalapit na ang mga ilaw ng flashlight
mula sa labas ng bakuran. Dura sa putik si Ramos bago binituan ng tubo at mabilis na tumakbo kasama si Beatrice patungo sa likod na pinto. Naiwan si Adrian na hinihingal at si Celestina na nakaluhod sa putikan, yakap pa rin ang metal na kahon. Dahan-dahang lumapit si Lola Erminda. Ang matandang babae na kanina ay mukhang makapangyarihan ay tila biglang lumiit at tumanda ng husto sa paningin ni Celestina. Tumitig ang matanda sa kahon, pagkatapos ay sa duguang siko ni Celestina. Celestina? Tawag ng matanda, ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Anong nasa loob niyan? Tuminggala si Celestina. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Ito ang katotohanang ayaw ninyong pakinggan kanina, Lola. Ang katotohanang itinago ni Ricardo para protektahan tayo sa mga taong katulad ni Ramos. Inalalaya ni Adrian si Celestina na tumayo. Kailangang nating umalis dito bago dumating ang mga tanod. Hindi natin alam kung sino ang kakampihan nila sa bayang ito. Sa sasakyan ko na kayo sumakay. Mabilis na sabi ni Adrian. Nandun si Joy. Ligtas siya. Tumingin si Celestina kay Lola Erminda na nakatayo lang sa gitna ng ulan, mag-isa. Sa kabila ng lahat ng sakit, ng sampal, at ng pagkakapalaya sa kanya, nakaramdam si Celestina ng kurot. Ito ang babaeng nagturo sa kanya kung paano mag-alaga ng pampaalsa. Ang babaeng naging nanay niya nang mawala ang sarili niyang ina. Lola, sumama na po kayo sa amin? Anyaya ni Celestina. Umiling si Lola Erminda. Ang hiya, Celestina. Ang hiya na ginawa ko sa'yo. Paano ko haharapin ang anak mo? Hindi po mahalaga ang hiya ngayon, Lola. Ang mahalaga ay ang kaligtasan niyo, giit ni Celestina. Ngunit bago pa man makasagot ang matanda, isang putok ng gulong o tila pagsabog ang narinig mula sa gilid ng bakery. Usok ang lumabas mula sa bodega. Mukhang sa pagmamadali na Ramos, may naiwan silang mitsa o sinadyang sunugin ang ebidensya. Ang bakery! Nasusunog ang bakery! Sigaw ng isang kapitbahay. Lola, halina kayo! Hila ni Adrian sa matanda. Sumakay sila sa sasakyan ni Adrian. Habang papalayo sila, nakita ni Celestina sa side mirror ang Mercado Bakery na unti-unting nilalamon ng apoy at usok. Ang lugar na naging buhay niya sa loob ng 10 taon ay naglalaho na. Sa loob ng sasakyan, niyakap ni Celestina si Joy na umiiyak sa takot. Inilapag niya ang metal na kahon sa kanyang kandungan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang sinusubukang buksan ang kandado nito. Nang sa wakas ay bumukas ang takip. Hindi pera o titulo ang tumambad sa kanya. Sa itaas ng mga dokumento, may isang maliit na sobre na may sulat kamay ni Ricardo. Para sa aking matapang na asawa, Celestina. Binuksan ni Celestina ang sobre at ang unang linyang nabasa niya ay nagpabago sa lahat. Celestina, patawarin mo ako. Ang batang si Beatrice ay hindi ko anak. Siya ay lihim na anak ni Papa sa ibang babae at ang buhay natin ay nakataya sa isang kasinungalingang mas malaki pa sa akala mo. Napasinghap si Celestina. Lumingon siya kay Lola Erminda na nakatulala sa bintana. Kung si Beatrice ay kapatid ni Ricardo sa ama, ibig sabihin, ang buong pag-aaway nila ni Lola Erminda ay nakabase sa isang maling akala na sadyang itinanim ni Ramos. Ngunit may isa pang papel sa ilalim ng sulat. Isang dokumentong may selyo ng bangko sa ibang bansa. Isang halaga na hindi kayang kitain ng isang maliit na bakery sa loob ng 100 taon. Adrian, itigil mo ang sasakyan, bulong ni Celestina. Bakit? Anong problema? Hindi lang lupa ang habol ni Ramos, sabi ni Celestina. Ang kanyang boses ay naging malamig at matalim. May mas malaking ninakaw sila sa pamilya Mercado.
At mayong gabi, sisiguraduhin kong babayaran nila ang bawat sentimo. Tumigil ang sasakyan sa tapat ng isang tahimik na rest house ni Adrian sa baybayin ng Oton. Madilim ang paligid, tanging ang huni ng mga alon at ang malakas na pagtibok ng puso ni Celestina ang maririnig. Sa loob ng sasakyan, nananatiling tulala si Lola Erminda, habang si Joy ay muling nakatulog sa pagod. Ang maliliit na kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa laylayan ng damit ng kanyang ina. Dahan-dahang binasa ni Celestina ang kabuuan ng sulat ni Ricardo sa ilalim ng ilaw ng sasakyan. Celestina, alam ni Ramos ang tungkol sa lihim na pamilya ni Papa. Ginamit niya ito para takutin si Ricardo, para kumuha ng pera mula sa kumpanya. Hindi ko masabi sa'yo dahil natatakot akong mahiya si Mama Erminda. Pero bago ako mawala, inilipat ko ang lahat ng shares ni Papa sa isang trust fund na tanging ikaw at si Joy lang ang makakakuha. Ang mga papel na nasa loob ng kahon ang susi sa lahat. Huwag mong hahayaang makuha nila ang bakery dahil doon nakatago ang kinabukasan ni Joy. Nabitawa ni Celestina ang papel. Napatingin siya kay Lola Erminda. Lola, alam ni Ricardo. Alam niya ang tungkol sa anak ng biyenan ko sa labas. Kaya po ba kayo nabulag ni Ramos? Dahil tinakot niya kayo na ipapahiya ang pangalan ni Papa Mercado? Napahagulgo si Lola Erminda. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa matinding pagsisisi. Patawarin mo ako, Celestina. Sinabi ni Ramos na kung hindi ko ibibigay ang bakery kay Beatrice, ilalabas niya ang balita sa buong Iloilo. Hindi ko kayang dalhin ng hiya na ang asawa ko ay may ibang pamilya. Akala ko, sa pagpapaalis sa'yo, maililigtas ko ang danggal ng mga merkado. Hinawakan ni Celestina ang kamay ng matanda. Malamig ito, parang yelo. Lola, ang danggal ay hindi nanggagaling sa itinatagong lihim. Nanggagaling ito sa katotohanan. At ngayong gabi, sinunog nila ang bakery para ibaon ang katotohanan yon. Hindi pa huli ang lahat, singit ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Tumawag ang tauhan ko. Hindi natupok ng buo ang bakery. Agad na dumating ang bumbero. Pero nandoon sina Ramos at Beatrice sa barangay hall na yon. Nagpapablotter sila. Pinalalabas nila na ikaw, Celestina, ang nagsunog ng bakery para maghigante. Nag-init ang dugo ni Celestina. Hindi lang siya ninakawan ng bahay at danggal. Mayon ay gusto pa siyang ipakulong. Tumingin siya sa salamin, inayos ang kanyang nagulong buhok, at pinunasan ang putik sa kanyang mukha. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang gwardyadong kanina ay luhaan, ay palaban na ngayon. Adrian, dalhin mo kami sa barangay hall, utos ni Celestina. Sigurado ka ba? Baka kuyugin kayo ng mga tao roon, pag-aalala ni Adrian. Hayaan mo silang manood. Mas maganda kung maraming saksi sa pagbagsak ng maskara ni Ramos. Pagdating nila sa barangay hall, siksikan ng mga tao. Nandun ang mga kapitbahay, ang mga tanod, at sa gitna ng silid, nakaupo si Beatrice na kunyari ay humihikbi, habang si Mr. Ramos ay maingay na nakikipag-usap sa kapitan. Kapitan! Hustisya po! Nakita namin si Celestina na umaaligid sa bakery bago sumiklab ang apoy. Hindi niya matanggap na pinalaya siya kaya nanggulo siya. Sigaw ni Ramos. Sinungaling! Tumigil ang lahat sa sigaw ni Celestina. Pumasok siya sa silid ng nakataasang no, kasunod si Adrian at ang nang-inginig na si Lola Erminda. Ang mga bulong-bulungan ay parang hanging mabilis na kumalat. Ayun na siya! Ang kapal ng mukha bumalik pa! Dinig ni Celestina mula sa isang kapitbahay. Lumapit si Ramos. Ang mukha ay puno ng peking pot. Celestina! Paano mo nagawang sunugin ang bakery na nagpakain sa'yo ng 10 taon? At isinama mo pa ang matanda? Kidnapping na ito! Hindi sumagot si Celestina. Sa halip, lumakad siya patungo sa gitna sa tapat ng mesa ng kapitan.
Inilapag niya ang metal na kahon at ang mga basang dokumento. Kapitan, narito ako hindi para makipag-away, kundi para ibigay ang katotohanan. Panimula ni Celestina. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag na narinig ng lahat. Si Beatrice ay hindi anak ni Ricardo Mercado. Siya ay anak sa labas ng biyenan kong lalaki. At ang testamentong ipinakita ni Ramos kahapon? Yon ay pineke niya gamit ang pirma ng yumaong si Ricardo. Wala kang ebidensya. Hibang ka na! Sigaw ni Beatrice, tumatayo at tila sasugurin si Celestina. May ebidensya ako, patuloy ni Celestina. Inilabas niya ang sulat ni Ricardo at ang trust fund document. Narito ang sulat ng asawa ko bago siya mamatay. At narito ang audit ng bangko na nagpapatunay na naglipat si Mr. Ramos ng malaking halaga mula sa pondo ng bakery patungo sa kanyang personal na account sa loob ng 5 taon. Ang pagsulog sa bakery, yun ay para burahin ang mga record na naiwan sa opisina. Namutla si Ramos. Sinubukan niyang hablutin ang mga papel pero mabilis na humarang si Adrian. Kapitan, ako ang testigo. Boses ni Lola Erminda ang bumasag sa katahimikan. Lumapit ang matanda, tinitigan ng diretso si Ramos. Tinakot mo ako, Ramos. Ginamit mo ang lihi ng asawa ko para pasunurin ako. Pero mas matimbang ang katotohanan kaysa sa takot. Si Celestina ang tunay na nag-alaga sa bakery at siya ang pinagkatiwalaan ng anak ko. Nagkaroon ng kaguluhan. Ang mga tanod ay nagsimulang pumalibot kina Ramos at Beatrice. Sa labas, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Ang mga taong kanina ay nanlalait kay Celestina ay napayuko sa hiya. Hindi pa tapos ito, Celestina? Sigaw ni Ramos habang pilit na kumakawala sa mga tanod. Lupa lang yan! Wala ka ng bakery. Abo na ang lahat. Gumiti si Celestina. Isang niting puno ng pait pero may kasamang tagumpay. Ang bakery ay hindi lang mga dingding at hurno, Ramos. Ang bakery ay ang tiwala ng mga tao. At ang tiwalang yon, hinding-hindi mo nananakaw. Nang mailabas na ang dalawa, muling tumahimik ang barangay hall. Nilapitan ni Celestina ang kanyang mga kapitbahay. Salamat sa pakikinig. Sa mga naniwala sa akin, salamat. Sa mga hindi, naiintindihan ko. Pero bukas, kahit sa harap lang ng bahay ko, magtitimpla ako ng harina. Dahil ang Mercado Bakery ay hindi mamamatay sa apoy. Paglabas nila, sinalubong sila ng liwanag ng bukang liwayway. Lumapit si Adrian kay Celestina. Anong plano mo ngayon? Masyadong malaki ang pinsala sa bakery. Tumingin si Celestina sa kanyang mga palad. Puno ito ng paltos at dumi mula sa nagdaang gabi. Magsisimula uli ako, Adrian. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako magtatago sa likod ng pangalan ng iba. Gagawa ako ng sarili kong pangalan. Tutulungan kita, mabilis na sabi ni Adrian. Salamat, Adrian. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong gawin ito ng mag-isa. Para kay Joy. Para sa sarili ko. Sagot ni Celestina. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, isang maliit na bata ang lumapit kay Celestina at nag-abot ng isang maliit na pandesal na bahagyang sunog. Ma'am Celestina, para po sa inyo. Naniniwala po kami sa inyo. Napaiyak si Celestina. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas, naramdaman niyang nabawi na niya ang kanyang famya, ang kanyang danggal. Ang bawat hakbang ni Celestina, pabalik sa bakura ng Mercado Bakery ay tila pagtapos sa isang kabanata ng kanyang buhay. Ang dating masiglang tindahan ay isa na ngayong kalansay ng itim na kahoy at basag na salamin. Ang amoy ng bagong lutong pandesal ay napalitan ng nakakasulasok na amoy ng sunog na harina at basang abo. Sa gitna na ng guho, nakatayo pa rin ang matandang hurno. Maitim na ito, puno ng uling, pero nananatiling matatag. Para kay Celestina,
Ang hurnong iyon ang simbolo ng kanyang pagkatao. Pwedeng masunog ang paligid, pero ang pundasyon ay hindi matitibag. Celestina, huwag ka nang tumingin, masasaktan ka lang, mahinang sabi ni Lola Erminda habang inaalalay ni Adrian. Kailangan kong tingnan, Lola, para maalala ko kung bakit ako lalaban. Sagot ni Celestina. Lumapit siya sa hurno at hinaplos ang magaspang na semento nito. Dito ako nagsimula, dito rin ako kukuha ng lakas para bumangon. Habang sinusuri nila ang pinsala, isang matandang babae ang dahan-dahang pumasok sa bakuran. Nakasuot ito ng kupasing duster at may bitbit na bayong. Siya si Nanay Isabel, ang dating kumadrona ng Jaro na matagal nang hindi nakikita sa bayan. Erminda! Tawag ng matanda. Napalingon si Lola Erminda. Nanlaki ang mga mata. Sabel, anong ginagawa mo rito? Nabalitaan ko ang nangyari. Narinig ko ang tungkol sa batang nagnakalang Beatrice. Sabi ni Nanay Isabel, ang kanyang boses ay nanginginig sa tanda. Hindi na kaya ng konsensya ko na manahimik, Erminda. Nung mamatay ang asawa mo, may isang lihim tayong ibinaon. Pero ngayong, nakikita kong nasasaktan ng inosenteng gwardyada. Kailangang lumabas ang totoo. Lumingon si Nanay Isabel kay Celestina. Iha, ang batang si Beatrice, hindi siya anak ni Ricardo. At lalong hindi siya anak sa labas ng biyenan mong lalaki. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Celestina. Anong ibig ninyong sabihin? Yun ang nakasulat sa mga dokumento ni Ramos. Ang mga dokumentong yon ay kasinungalingan. Patuloy ni Nanay Isabel. Si Beatrice ay anak ni Ramos sa isang babaeng taga-ibang bayan. Nung sanggol pa lang ang bata, nalaman ni Ramos ang tungkol sa trust fund na inihanda ni Ricardo para sa inyo. Ginamit niya ang isang lumang kwento tungkol sa anak sa labas ng biyenan mo para takutin si Erminda. Pinaniwala niya si Erminda na si Beatrice ang batang yon para pasukin ang pamilya niyo. Napahawak sa kanyang dibdib si Lola Erminda. Ano? Ibig mong sabihin, pinaniwala ako ni Ramos na may kapatid si Ricardo para lang makuha ang pera? Oo, Erminda. Ginamit niya ang takot mong mapahiya ang pangalan ng asawa mo. Si Beatrice ay hindi niyo kadugo. Isa lang siyang kasangkapan ni Ramos para ubusin ang yaman niyo. Paliwanag ni Nanay Isabel. Naramdaman ni Celestina ang matinding galit na humahalo sa kanyang pagod. Hindi lang siya basta biktima ng pagnanakaw. Biktima siya ng isang napakalaking pandoloko na sumira sa kanyang pamilya. Tumingin siya kay Adrian na bakas din ang matinding galit sa mukha. Ibig sabihin ang lahat ng ito, ang pagpapaalis sa amin, ang sampal, ang hiya, ay dahil sa isang batang hindi man lang namin kamag-anak? Garalgal ang boses ni Celestina. Patawarin mo ako, Celestina! Patawarin mo ako! Muling lumuhod si Lola Erminda sa harap ng kanyang menugang babae. Nabulag ako ng takot na mapag-usapan ng pamilya natin. Mas pinahalagahan ko ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa tapat na pagmamahal mo. Inalalayan ni Celestina ang matanda na tumayo. Sa gitna ng abo, nahanap niya ang kapatawaran. Lola, tapos na yon. Ang mahalaga ngayon, alam na natin ang totoo. Hindi tayo papayag na ang bakery ni Ricardo ay mauwi lang sa kamay ng isang impostor. Biglang dumating ang isang tanod, hinihingal. Ma'am Celestina, si Ramos, nakatakas po sa selda at balita ko papunta siya rito para makuha ang mga huling dokumento sa opisina. Hindi nag-atubili si Celestina. Adrian! Ang sasakyan! Hindi natin siya pwedeng hayaang makatakas uli. Sa loob ng sasakyan, habang mabilis na binabagtas ang daan patungo sa kabilang panig ng bayan, kung saan matatagpuan ang tagong warehouse ni Ramos, tinitigan ni Celestina ang kanyang mga kamay. Puno ito ng abo, pero sa ilalim nito,
Naroon ang determinasyong hinding-hindi na muling mayuyurakan. Celestina, anong gagawin natin kapag nakaharap natin siya? Tanong ni Adrian. Hindi ko na siya kakausapin bilang accountant, Adrian. Kakausapin ko siya bilang isang ina na inagawan ng kinabukasan para sa kanyang anak. Malamig na sagot ni Celestina. Pagdating nila sa warehouse, nakita nilang nagmamadaling nagkakarga ng mga gamit si Ramos sa isang luma at karag-karag na van. Kasama niya si Beatrice, na ngayon ay wala ng suot na magagarang damit, tanging takot at pagkalito na lang ang bakas sa mukha. Ramos! Tapos na ang laro! Sigaw ni Celestina habang bumababa ng sasakyan. Napatigil si Ramos. Nanlisik ang kanyang mga mata nang makita si Celestina. Akala mo ba nanalo ka na? Ang bakery ay abo na! Wala na kayong kumpanya! Meron pa kaming katotohanan, Ramos. Boses ni Nanay Sabel ang lumabas mula sa likod ni Celestina. Nang makita ni Ramos ang matandang komadrona, tuluyan nang nawala ang kulay sa kanyang muka. Alam niyang ang tanging taong nakakaalam ng tunay na pinagmulan ni Beatrice ay narito na. Beatrice, anak, halina rito! Takas na tayo! Tawag ni Ramos sa bata. Pero si Beatrice ay nananatiling nakatayo, nakatingin kay Celestina. Sa kabila ng lahat, nakita ni Celestina ang sarili niyang anak sa mga mata ng batang ito. Isang inosenteng biktima ng kasakiman ng magulang. Hindi mo siya anak sa dugo, Ramos. Pero ginawa mo siyang kasing sama mo. Sabi ni Celestina, dahan-dahang lumalapit. Isuko mo na ang mga dokumento. Huwag mo nang hintayin na lalong lumalim ang kasalanan mo. Sa isang iglap, bumunot ng patalim si Ramos. Walang lalapit! Akin ang lupang ito! Akin ang lahat! Ngunit bago pa man siya makakilos, mabilis siyang hinarang ni Adrian. Isang malakas na suntok ang nagpabagsak sa accountant. Sa kabilang banda, nilapitan ni Celestina si Beatrice at hinawakan ang kamay ng bata. Huwag kang matakot, Hiya. Hindi mo kailangang maging bahagi ng kasinungalingan nila. Bulong ni Celestina. Dumating ang mga pulis at tuluyan ng pinalibutan si Ramos. Habang iginigapos ang accountant, tumingin si Celestina sa langit. Ang ulan ay tumitila na at ang sinag ng araw ay nagsisimulang sumilip. Ang Mercado Bakery ay itatayo kong muli, deklara ni Celestina sa harap ng lahat. Hindi na sa ilalim ng aninong ng mga lihim, kundi sa ilalim ng katotohanan. At ang bawat tinapay na lulutiin ko ay magpapaalala sa bayang ito lang integridad ay hindi nasusunog ng kahit anong apoy. Lumingon siya kay Adrian at ngumiti, isagniting hindi na puno ng pait kundi ng bagong pag-asa. Nakaluhod si Celestina sa gitna ng mga abo ng Mercado Bakery. Ang kanyang mga kamay ay puno ng uling habang sinusubukang hukayin ang anumang pwedeng maisalba. Ang sikat ng araw sa Iloilo ay tila mas matindi ngayong umaga. Itinatambad ang bawat lamat at bawat guho ng lugar na itinuring niyang tahanan sa loob ng 10 taon. Nay, bakit po tayo naglilinis dito? Wala na po tayong bubong. Mahinang tanong ni Joy habang bit-bit ang isang basag na tray ng tinapay. Tumingin si Celestina sa kanyang anak. Ang bahay, Joy, pwedeng palitan. Pero ang lupang ito, dito nakabaon ang pangarap ni Tatay Ricardo mo. Hindi tayo aalis dito. Lumapit si Adrian. May dalang kape at ilang pirasong pandesal na binili niya sa kabilang barangay. Celestina, magpahinga ka muna. Kanina ka pa rito mula madaling araw. Nakausap ko na ang abogado. Bagamat nasa kulungan na si Ramos, may malaking problema tayo. Napatigil si Celestina sa pagwawales. Anong problema, Adrian? Dahil sa mga peking dokumentong ginawa ni Ramos, nailagay niya ang lupang ito bilang collateral sa isang malaking utang sa bangko. At dahil hindi nabayaran ang mga huling hulog, may notice of foreclosure na ang bangko.
May 10 araw na lang tayo para bayaran ng utang ni Ramos o kukunin ng bangko ang lupang ito. Paliwanag ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Celestina. 10 araw? Magkano ang kailangan? Nang banggitin ni Adrian ang halaga, muntik nang mabitawan ni Celestina ang kanyang walis. Masyadong malaki. Kahit ibenta niya ang lahat ng kanyang natitirang gamit, hindi aabot sa kalahati ng halagang yon. Ang trust fund na iniwan ni Ricardo, simula ni Celestina. Naka-freeze pa yon dahil sa kaso ni Ramos. Puto ni Adrian. Aabutin ng ilang buwan bago marilis ang pera. At ang bangko, hindi sila maghihintay. Sa gitna na ng kanilang pag-uusap, pumasok sa bakuran ng ilang mga kapitbahay. Sila ang mga taong noong nakaraang araw lang ay bumabato ng masasakit na salita kay Celestina. Nayon, bit-bit nila ay mga walis, timba at pagkain. Ma'am Celestina, tawag ni Aling Marites ang pinakamaingay na kapitbahay. Nais lang po naming humingi ng paumanhin. Nabulag kami ng mga kwento ni Ramos. Hayaan niyo po kaming tumulong sa paglilinis. Napalunok si Celestina. Ang hiya na naramdaman niya noong pinalaya siya ay napalitan ng isang mainit na pakiramdam sa kanyang dibdib. Salamat po, Aling Marites. Pero ang bakery, baka makuha rin ng bangko sa loob ng 10 araw. Hindi kami papayag. Sigaw ng isang lalaking kargador sa palengke. Dito kami lumaki sa amoy ng tinapay nyo. Kung kailangang mag-ambag-ambag ang buong dyaro, gagawin namin. Isang ideya ang nabuo sa isip ni Celestina. Tumingin siya sa matandang hurno na nananatiling buo sa gitna ng guho. Adrian, meron pa ba tayong natitirang harina at pampaalsa sa bodega sa Oton? Meron pa. Bakit? Magluluto tayo ngayong gabi rin. Matatag na sabi ni Celestina. Hindi natin hihintayin ang bangko. Kung kailangang magbenta ako ng libu-libong tinapay sa loob ng 10 araw, gagawin ko. Tatawagin nating tinapay ng pag-asa. Ibebenta natin ito hindi para kumita, kundi para isalba ang Mercado Bakery. Noong gabing iyon, muling nagliyab ang apoy sa matandang hurno. Ang usok na lumalabas sa siminiya ay tila isang senyales sa buong bayan na nagbalik na ang tunay na reyna ng tinapay. Katulong si Lola Erminda na taga-sukat ng asukal at si Adrian na taga-buhat ng mga sako ng harina, si Celestina ay nagsimulang magmasa. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay puno ng panalangin. Ang pawis na pumapatak sa kanyang noo ay simbolo ng kanyang pagbangon. Celestina, magpahinga ka na muna, madaling araw na. Pakiusap ni Lola Erminda. Hindi po, Lola. Kailangang matapos itong unang batch bago mag-alas 5. Iyon ang oras na pupunta ang mga tao sa simbahan. Sagot ni Celestina, hindi tumitigil sa pag-ikot ng kwarta. Pagpatak ng alas 5 ng madaling araw, ang bango ng mainit na pandesal ay humalimuyak sa buong kalye. Naglatag si Adrian ng isang simpleng lamesa sa tapat ng guhong tindahan. Nilagyan ito ni Celestina ng isang karatula. Tinapay ng pag-asa, piso para sa pangarap. Ang mga taong galing sa misa ay dahan-dahang lumapit. Ang bawat isa ay hindi lamang bumibili ng 1 o 2. Ang iba ay nag-aabot ng 100 piso para sa isang supot ng tinapay. Sinasabing ang sukli ay ambag na nila para sa bakery. Ngunit sa gitna ng tagumpay ng unang araw, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng bakery. Bumaba ang isang lalaking nakasuit at kinatawan ng bangko. Mrs. Mercado, nalaman namin ang ginagawa niyo. Pero pinaalalahanan ko kayo. Ang ingay at usok na ginagawa niyo ay nakakaabala sa paligid. At kung hindi nyo mababayaran ang buong halaga sa itinakdang araw, kahit anong dami ng pandesal ang lutuin nyo, kukunin pa rin namin ang lupang ito. Malamig na sabi nito. Tumingin si Celestina sa lalaki,
Bit-bit ang isang supot ng mainit na tinapay. Tikman niyo po ito, sir. Ito ang tinapay na hinaluan ng luha at pawis. Sa loob ng 10 araw, haharapin ko kayo na may bit-bit na bayad. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa suporta ng mga taong pinakain ko sa loob ng 10 taon. Nang umalis ang lalaki, lalong hinigpitan ni Celestina ang kanyang apron. Pero isang bagay ang hindi niya napansin. Mula sa malayo, may isang taong nakamasid sa kanila. Isang taong may hawak ng isang dokumento o maaaring maging mitsa ng panibagong gulo o ang susi sa tunay na kaligtasan ng pamilya Mercado. Adrian! Bulong ni Celestina habang tinititigan ng papalayong sasakyan. May nararamdaman ako mali. Parang may hindi pa sinasabi si Ramos bago siya dinala sa presento. Anong ibig mong sabihin? Ang utang sa bangko parang masyadong malaki para sa isang accountant lang. May kasabwat pa si Ramos at natatakot ako na ang taong yon ay hindi pa natin nakikilala. Sa ikakalong araw ng pagluluto, ang katawan ni Celestina ay tila bumibigay na. Ang kanyang mga braso ay namamanhid sa bigat ng pagmamasa at ang kanyang mga mata ay nanlalalim dahil sa puyat. Ngunit sa tuwing makikita niya ang mahabang pila ng mga tao sa labas ng bakuran, mga taong naghihintay ng tinapay ng pag-asa, muling bumabalik ang lakas sa kanyang mga ugat. Celestina, heto ang kinita natin na yung umaga. Sabi ni Adrian, inilapag ang isang kahon na puno ng bariya at luma na perang papel. Malaki-laki na ito, pero malayo pa tayo sa halagang kailangan ng bangko. 2 araw na lang, Celestina. Napabuntong hininga si Celestina habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang laylayan ng kanyang apron. Kahit hindi umabot, Adrian, ang mahalaga ay sinubukan natin. Ang mahalaga ay nakita ng lahat na hindi tayo sumuko. Habang nag-uusap sila, isang magarbo at kulay pilak na sasakyan ang huminto sa tapat ng bakery. Isang babaeng nasa gitnang edad, pormal ang suot at may suot na mamahaling alahas ang bumaba. Ang kanyang presensya ay tila nagpatahimik sa ingay ng mga tao. Sino siya? Bulong ni Lola Erminda na tila kinakabahan sa hitsura ng babae. Lumapit ang babae kay Celestina. Ikaw ba si Celestina Mercado? Ako si Mrs. Victoria Valderrama. Kinatawan ako ng Valderrama Flour Mills at isa rin akong property developer. Ano pong kailangan nyo? Tanong ni Celestina, nananatiling matatag sa kabila ng pagod. Nabalitaan ko ang nangyayari sa bakery na ito. Isang inspirasyon ang ginagawa mo. Simula ni Mrs. Valderrama. Narito ako para mag-alok ng tulong. Babayaran ko ang buong utang nyo sa bangko, ngayon din. Nagkatinginan sina Adrian at Lola Erminda. Tila ba isang himala ang bumaba mula sa langit. Totoo po ba yan? Tanong ni Lola Erminda, ang boses ay puno ng pag-asa. Mumiti si Mrs. Valderrama, pero ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Oo, pero sa isang kondisyon. Kapalit ng pagbabayad ko sa utang, pirpirmahan mo ang kasunduan na ililipat sa akin ang lahat ng karapatan sa recipe ng Mercado Bakery. Magiging consultant ka na lang at ako na ang magpapatakbo ng negosyo sa ilalim ng aking kumpanya. Parang nanlamig ang dugo ni Celestina. Ibig niyo pong sabihin, hindi na sa amin ang pangalang Mercado Bakery? Business is business, Celestina. Ililigtas ko ang lupa mo, pero ang brand at ang mga sikreto ng tinapay mo ay magiging akin na. Isipin mo, hindi mo na kailangang magmasa araw-araw. Magkakaroon ka ng pera at mabubuhay ng marangya si Joy. Dagdag ni Mrs. Valderrama. Lumingon si Celestina sa paligid. Nakita niya si Joy na naglalaro sa isang sulok, si Lola Erminda na tila naghihintay ng kanyang sagot, at ang matandang hurno na bumuhay sa kanila sa loob ng 10 taon.
Mrs. Valderrama, sabi ni Celestina. Ang boses ay kalmado pero matalim. Ang mga recipe na gusto nyo ay hindi lang basta sangkap. Yun ay galing sa puso ng asawa ko. Ang pangalang merkado ay hindi nabibili ng kahit anong halaga ng check. Kung ibibigay ko sa inyo ang kaluluwa ng bakery na ito, para ko na ring ipinagkanulo ang alaala ni Ricardo. Maging practical ka, Celestina. Mawawala ang lahat sa'yo sa loob ng 2 araw. Giit ni Victoria. Mas mabuti nang mawala ang lupa kaysa mawala ang aking famya, ang aking danggal at ang pagkatao ng bakery na ito, Sagot ni Celestina. Salamat sa alok, pero mas pipiliin naming magmasa ng harina hanggang sa huling minuto. Nang umalis si Victoria na galit, lumapit si Adrian kay Celestina. Matapang na desisyon yon, Celestina. Pero paano na ang utang? May nararamdaman ako kay Mrs. Valderrama, Adrian. Nung binanggit niya ang recipe, tila ba yon talaga ang habol niya noon pa man? Lola, lumingon si Celestina kay Erminda. Kilala niyo ba siya? Parang pamilyar siya sa akin. Nanginginig ang labi ni Lola Erminda. Si Victoria, siya ang babaeng gustong ipakasal ng ama ni Ricardo sa kanya noon. Siya ang mismatch na tinutukoy ng biyenan mo. At nung pinili ako ni Ricardo, hiyang-hiya ang pamilya Valderrama. Siya ang taong kasabot ni Ramos, Celestina. Siya ang nagbigay ng pera kay Ramos para sirain tayo. Napasinghap si Celestina. Ibig sabihin, ang lahat ng ito ay isang malaking paghihigan timula sa nakaraan. Kinagabihan, habang naglilinis ng mga natirang gamit sa nasulog na opisina, may nakitang isang lumang ledger si Celestina na nakatago sa ilalim ng isang basag na tiles. Hindi ito ang libro ng kumpanya. Ito ay personal na diary ni Ricardo. Sa huling pahina, may nakasulat na hindi napansin ni Celestina noon. Kung sakaling dumating ang araw na ipitin kayo ng mga Valderrama, hanapin niyo ang orihinal na kasulatan ng lupa sa ilalim ng rebulto ni San Jose sa loob ng simbahan. Ang lupang ito ay hindi kailanman naging collateral. Ang utang ni Ramos ay illegal dahil ang titulo ay hindi sa kumpanya, kundi sa isang trust fund na hindi pwedeng galawin ng bangko. Napatayo si Celestina. Adrian! Lola! May pag-asa pa! Ngunit bago pa sila makakilos, may narinig silang kaluskos sa labas. Isang malakas na pagsabog ng bote ng gasol ang tumama sa matandang hurno. Nagliyab-buli ang apoy at sa pagkakataong ito, hindi lang ang bakery ang nasa panganib, kundi ang buhay nila mismo. Celestina! Ang hurno! Sigaw ni Adrian habang hinihila sila palabas. Sa gitna ng liwanag ng bagong apoy, nakita ni Celestina ang anino ng isang tao na tumatakbo palayo. Isang huling pagtatangka na ubusin ng pamilya Mercado bago sumapit ang huling araw. Ang apoy ay hindi na lamang basta uling at usok. Ito ay tila isang galit na dragon na gustong ubusin ang huling piraso ng pagkatao ni Celestina. Ang matandang hurno, na siyang tanging saksi sa kanyang mga paghihirap, ay muling binalot ng naglalagablab na kahel na liwanag. Huwag! Ang hurno ko! Sigaw ni Celestina, tangkang susugod sa gitna ng init para isalba ang mga natitirang harina. Pero mabilis siyang nayakap ni Adrian sa baywang. Celestina, tama na! Mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa semento! Bulyaw ni Adrian habang pilit siyang hinihila palayo sa mga tumitalsik na baga. Nandoon ang diary ni Ricardo, Adrian! Nandun ang susi sa lahat! Pagpupumiglas ni Celestina, ang kanyang mga luha ay natutuyo sa tindi ng init bago pa man pumatak sa kanyang pisingi. Sa gitna na ng kaguluhan, mabilis na rumespond ang mga kapitbahay. Sa pagkakataong ito, hindi sila nanood lang. Bit-bit ang mga balde ng tubig at buhangin, nagtulong-tulong ang mga taga-Jaro para apulahin ang apoy. Ang bayan na dati ay humuhusga sa kanya
ay siya na ngayong nagpoprotect sa kanya. Nang humupa ang usok, nakita ni Celestina si Lola Erminda na nakaupo sa lupa, nanginginig at nakatingin sa papalayong anino ng isang lalaki. Si Ramos, nakita ko siya, Celestina. Siya ang naghagis ng mitsa. Kasama niya ang nakatauhan ni Victoria. Mahinang sumbong ng matanda. Hindi na nag-aksay ng panahon si Celestina. Hinawakan niya ang kamay ni Adrian. Kailangang nating pumunta sa simbahan ng Jaro. Na yun din, bago pa nila tayo maunahan sa dokumentong itinatago ni San Jose. Mabilis silang sumakay sa sasakyan ni Adrian. Habang binabagtas ang madidilim na kalsada, binuksan ni Celestina ang kanyang palad. Naroon ang maliit na piraso ng papel mula sa diary ni Ricardo na nailigtas niya sa kanyang bulsa. Sa ilalim ng rebulto ni San Jose, pagdating sa simbahan, tahimik at payapa ang paligid, malayo sa kaguluhan sa bakery. Sa tulong ng isang matandang sakristan na nakakakilala kay Celestina, pinayagan silang pumasok sa gilid ng altar. Doon, sa isang madilim na sulok, nakatayo ang antigong rebulto ni San Jose, ang patron ng mga manggagawa. Dahan-dahang lumapit si Celestina. Kinakabahan siya. Paano kung kinuha na ito ni Victoria? Paano kung nagkamali siya ng intindi sa sulat ni Ricardo? Tulungan mo ako, Adrian, bulong niya. Maingat nilang inangat ang base ng rebulto. Sa ilalim ng isang maluwag na tableta, nakita nila ang isang maliit na lalagyang plastik na nakabalot sa lumang tela. Nang buksan ito ni Celestina, tumambad sa kanya ang orihinal na Transfer Certificate of Title at isang dokumentong may selyo ng korte mula pa noong dekada 90. Hindi lang ito titulo, Celestina, sabi ni Adrian habang sinusuri ang mga papel sa ilalim ng kanyang flashlight. Ito ay isang cease and desist order laban sa pamilya Valderrama. Ibig sabihin, ang lupang kinatatayuan ng flour mills ni Victoria ay bahagi ng orihinal na lupain ng mga merkado na kinuha nila sa pamamagitan ng pandaraya noong panahon ng lolo ni Ricardo. Napasinghap si Celestina. Kaya pala gano'n na lang kadesperado si Victoria na makuha ang bakery. Hindi lang ito dahil sa pag-ibig o sa recipe. Natatakot siya na malaman natin na sila ang may malaking utang na loob at pananagutan sa atin. Ibig sabihin, ang utang na sinasabi ng bangko ay walang bisa dahil ang titulo na hawak ni Ramos ay isang wad na kopya lamang. Ang orihinal na titulo ay hindi kailanman nailipat sa kumpanya, dagdag ni Adrian. Ngunit bago pa sila makalabas ng simbahan, bumukas ang malaking pinto. Pumasok si Victoria Valderrama, kasunod si Ramos na may hawak na baril. Ang tunog ng mga takong ni Victoria sa marmol na sahig ay parang hatol ng kamatayan. Ibigay mo sa akin ang mga papel na yan, Celestina. Malamig na sabi ni Victoria. Wala na ang kanyang formal na anyo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Akala mo ba ay hahayaan kitang sirain ang pamilya ko? Isang gwardyada ka lang. Wala kang karapatang bawiin ang sa amin. Ang sa inyo. Humakbang pasulong si Celestina, bit-bit ang dokumento na parang isang sandata. Ang lupang ito, ang bakery, at pati na ang flour mills nyo ay nakatayo sa pawis na mga merkado. Victoria, tapos na ang panahon ng pananakot nyo. Hawak ko na ang katotohanan. Ibigay mo sa akin yan o mamamatay ang kasama mo. Sigaw ni Ramos, itinatutok ang baril kay Adrian. Wag, Ramos, sigaw ni Celestina. Kung papatayin mo kami rito, sa loob ng bahay ng Diyos, sa tingin mo ba ay makakatakas ka? Alang na ng buong Jaro ang ginawa mo. Ang mga kapitbahay ko, ang mga taong pinakain ko, sila ang magpapatunay laban sa'yo. Sa sandaling yon, narinig ang pagdating ng mga pulis sa labas. Mukhang tinawagan na ni Adrian ang kanyang mga koneksyon bago pa man sila pumasok sa simbahan. Nataranta si Ramos.
Sinubukan niyang tumakas patungo sa sacristy pero mabilis siyang naharang ng mga awtoridad. Si Victoria naman ay napasandal sa isang haligi. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding pagkatalo. "Hindi pa ito tapos, Celestina," bulong ni Victoria habang pinoposasan. "Tapos na, Victoria," sagot ni Celestina. "Dahil ang tinapay na hinaluan mo ng lason at kasinungalingan, ikaw rin ang lalamon sa huli." Paglabas ng simbahan, sinalubong sila ng malamig na hangin ng madaling araw. Napayakap si Celestina sa kanyang sarili. Pagod na ang kanyang katawan pero sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman niyang malaya na siya. "Adrian, salamat," sabi niya habang nakatingin sa bituin. "Wala yon, Celestina. Ngayon ano nang gagawin natin? 9 na araw na bukas, ang deadline ng bangko." Ngumiti si Celestina. "Hindi na tayo pupunta sa bangko para magbayad, Adrian. Pupunta tayo roon para bawiin ang lahat ng sa atin." Ito na ang huling araw, ang 10 araw na itinakda ng bangko. Ang sikat ng araw sa Jaro, Iloilo ay tila ba mas matalim, hinihiwa ang bawat alikabok at abo sa bakuran ng Mercado Bakery. Ngunit sa halip na iyak at desperasyon, isang kakaibang sigla ang bumabalot sa lugar. Sa tapat ng guhong gusali, nakatayo ang isang mahabang mesa. Daan-daang supot ng tinapay ng pag-asa ang maayos na nakasalansan. Ang amoy ng mainit na tinapay ay humahalo sa amoy ng basang lupa na tila ba hininga ng isang nagbabalik na buhay. "Ma'am Celestina, handa na po ang sasakyan," tawag ni Adrian. Nakasuot siya ng pormal na barong habang si Celestina ay nakasuot ng isang simpleng puting blusa at maong, malinis, matatag at may dalisay na dignidad. "Handa na rin ako, Adrian," sagot ni Celestina. Hawak niya ang lumang metal na kahon kung saan nakatago ang orihinal na titulo at ang sulat ni Ricardo. Pagdating nila sa opisina ng bangko sa sentro ng lungsod, nadatnan nila ang kinatawan ng bangko at ang mga abogado ng pamilya Valderrama. Naroon din si Victoria na kahit nakaposas at nasa ilalim ng kustudya ng mga pulis, ay nagawa pa ring tumingin ng may pait at puot. "Nandito ka na, Mrs. Mercado," bangad ng manager ng bangko. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. "10:00 na ng umaga. May dala ka bang pambayad sa utang na iniwan ni Mr. Ramos?" Numiti si Celestina ng bahagya. Hindi siya naupo sa silyang inilaan para sa kanya. Nanatili siyang nakatayo. "Wala akong dalang pambayad, sir, dahil wala akong dapat bayaran." Nagkaroon ng bulong-bulungan sa silid. Tumawa ng mapakla ang abogado ni Victoria. "Anong kadiyusan nito? Ang lupang yan ay collateral. Kung wala kayong pambayad, kukunin ng bangko ang ari-arian nyo ngayong 2:00. Inilabas ni Celestina ang orihinal na titulo mula sa kahon at inilapag ito sa mesa ng manager. "Ang titulong hawak nyo bilang collateral ay isang wad na kopya na ginawa ni Ramos sa ilalim ng utos ni Victoria Valderrama. Nareto ang orihinal na titulo ni Ricardo Mercado at nareto ang cease and desist order mula sa korte na nagpapatunay na ang lupang ito ay nakapaloob sa isang irrevocable trust fund para sa aming anak na si Joy." Nanlaki ang mga mata ng manager. Mabilis niyang kinuha ang mga dokumento at sinuri ang mga selyo. Ito ay orihinal." "Higit pa riyan," patuloy ni Celestina. Ang boses ay buo at walang panginginig. "Ang utang na ipinataw ni Ramos sa bakery ay illegal dahil wala siyang pirma ko bilang asawa at co-owner. Ayon sa batas ng pamilya, ang anumang transaksyong ginawa niya nang walang pahintulot ko ay walang bisa. Kaya sa madaling salita, ang bangko niyo ang may pananagutan sa amin dahil sa pagtanggap ng mga peking dokumento nang walang tamang due diligence." Namutla ang manager. Tumingin siya sa mga abogado ni Victoria na ngayon ay hindi na makatingin ng diretsyo. "Victoria,
Hinarap ni Celestina ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Ginamit mo ang pera at impluwensya mo para nakawin ang pangarap ko. Pero nakalimutan mo ang isang bagay. Ang katotohanan ay parang pampaalsa. Kahit gaano mo ito ibaon, kusa itong alsa at lalabas. Hayop ka, Celestina. Akin dapat ang pamilyang iyan. Akin dapat si Ricardo. Sigaw ni Victoria habang kinakaladkad siya palabas ng mga pulis. Nang matapos ang pulong, formal na binawi ng bangko ang notice of foreclosure. Hindi lang yon, dahil sa takot na mabulgar ang kanilang kapabayaan, nanghako ang bangko na magbibigay ng mababang interest na loan para sa rehabilitasyon ng bakery. Paglabas ng bangko, sinalubong sina Celestina ng isang malaking grupo ng mga taga-Jaro. Nandun sila, hawak ang mga karatula ng suporta. Nang makitang itinaas ni Adrian ang orihinal na titulo, sumabog ang hiyawan ng kagalakan. "Ma'am Celestina, panalo tayo!" sigaw ni Aling Marites. Pumalik sila sa Mercado Bakery. Sa harap ng matandang hurno, lumapit si Lola Erminda kay Celestina. Umiiyak ang matanda, pero sa pagkakataong ito, luha ito ng katuwaan. "Celestina, anak, ibinalik mo ang danggal ng pamilya natin," hikpi ni Lola Erminda. "Patawarin mo ako kung naging mahina ako." Niyakap ni Celestina ang kanyang biyenan. "Lola, tapos na po ang gabi. Bukas na po ang hurno." Sa gitna ng pagdiriwang, lumapit si Adrian kay Celestina. "Ano nang sulod na hakbang, Reyna ng Tinapay?" Tumingin si Celestina sa kanyang anak na si Joy na masayang nakikipaglaro sa mga bata sa barangay. Tumingin siya sa mga abo na unti-unti nang nililinis na mga tao. "Itatayo nating muli ang bakery, Adrian. Pero hindi na lang itong Mercado Bakery. Tatawagin na natin itong Mercado Celestina, ang tinapay ng dangal. Para hindi kailanman malimutan na ang isang babae, kahit dumaan sa apoy, ay kayang bumangon at maging mas matatag kaysa nun." Lumapit si Adrian at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Celestina. "Kasama mo ako sa bawat pagmamasa, Celestina. Hindi na kita iiwan." Ngumiti si Celestina, isang ngiting abot hanggang mga mata. Sa gitna ng guho, may mga bagong haligi ng itinatayo. Ang apoy sa hurno ay hindi na nanununog. Ito ay nagbibigay na ng init at buhay. 6 na buwan ang lumipas. Ang amoy ng bagong lutong pandesal at ensaymada ay muling humahalimuyak sa hangin ng Jaro, Iloilo. Ngunit hindi na ito ang dating Mercado Bakery na balot ng lihim at takot. Ang bagong gusali ay mas maliwanag, may malalaking bintana, at sa itaas ng pinto ay nakasulat sa gintong mga titik. Mercado Celestina, ang tinapay ng dangal. Sa loob, abala si Celestina sa pag-aayos ng mga tray. Wala na ang bakas ng pagod at uling sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa katuwaan at ang kanyang bawat kilos ay puno ng kumpiyansa. "Ma'am Celestina, ubos na po ang unang batch ng ating pandesal de hope." Masayang balita ng isa sa kanyang mga panadero. "Maglabas na tayo ng panibago," nakangiting sagot ni Celestina. "Siguraduhin niyo na mainit pa yan kapag ibinigay sa mga bata sa labas." Sa isang sulok ng bakery, nakaupo si Lola Erminda. Hindi na siya ang matigas at mapagmataas na biyenan. Ngayon, siya ang paboritong lola ng lahat ng mamimili. Madalas siyang makitang nagkukwento sa mga bata o kaya naman ay tumutulong sa pagbalot ng mga tinapay. "Celestina, anak?" tawag ni Lola Erminda habang papalapit ang menugang babae. "May sulat na dumating mula sa abogado. Hatol na raw sa kaso ni Ramos at Victoria." Tumigil si Celestina at kinuha ang sulat. Binasa niya ito ng tahimik. Habang buhay na pagkabilanggo para kay Ramos dahil sa arson at pagnanakaw ng malaking halaga.
Si Victoria naman ay nahaharap sa mahabang taon sa kulungan dahil sa pakikipagsabwatan at falsification of documents. Tungkol naman kay Beatrice, dahil napatunay ang ginamit lang siya ni Ramos, inilagay siya sa pangangalaga ng isang social welfare agency at lihim na nagpapadala ng tulong si Celestina para sa pag-aaral ng bata. Ustisya, Lola! Bulong ni Celestina. Sa wakas, makakatulog na ng mahimbing si Ricardo. Pati na rin tayo, anak? Sagot ni Lola Erminda, sabay hawak sa kamay ni Celestina. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, kahit na halos itapon na kita noon. Ang pamilya po ay hindi itinatapon, Lola. Inaayos po natin ang mga lamat, sagot ni Celestina. Lumapit si Joy, suot ang kanyang uniforme sa paaralan, at humalik sa kanyang ina at lola. Mama, ang bango-bango po ng bagong luto. Pwede po ba akong kumuha para sa mga kaklase ko? Sige na, basta mag-aral lang mabuti, ha? Paalala ni Celestina habang pinapanood ang anak na masayang tumatakbo. Nang magdapit hapon, dumating si Adrian. Hindi na siya ang lalaking puno ng pagsisisi mula sa nakaraan. Ngayon, siya ang katuwang ni Celestina sa pagpapatakbo ng negosyo at ang lalaking matyagang naghihintay sa kanyang oo. Tapos na ang trabaho para sa araw na ito? Tanong ni Adrian, may dalang isang pumpon ng mga bulaklak. Halos, sagot ni Celestina. Adrian, salamat sa lahat. Kung hindi dahil sa'yo, baka abo pa rin ang bakery na ito. Huwag kang magpasalamat sa akin, Celestina. Ang lakas mo ang nagtayo nito. Ako ay taga-suporta mo lang. Sabi ni Adrian, dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Celestina habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw mula sa labas ng tindahan. Adrian, tungkol sa tinatanong mo nung isang linggo. Panimula ni Celestina, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Handa na ako. Handa na akong buksan ang hurno ng puso ko para sa isang bagong simula. Hindi para palitan si Ricardo, kundi para bigyan ang sarili ko ng pagkakataong mahalin at mahalin uli. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Adrian. Hindi na kailangan ng maraming salita. Sapat na ang higpit ng kanilang pagkakahawak sa kamay. Sa labas ng Merkado Celestina, ang mga tao ay patuloy na dumaragsa. Hindi lang sila bumibili ng tinapay, bumibili sila ng inspirasyon. Dahil sa bayang yon, ang kwento ni Celestina Mercado ay naging isang alamat. Ang kwento ng isang gwardyada na inabuso, pinalayas at minaltrato pero bumangon gamit ang sariling mga kamay. Natutunan ng lahat na ang tunay na sarap ng tinapay ay hindi lamang nasa asukal o harina, kundi nasa integridad ng taong nagmasa nito. At sa bawat kagat ng tinapay ng dangal, ramdam ang tamis ng tagumpay at ang bango ng isang bagong bukas. Ang apoy sa hurno ay mananatiling naglalagablab, hindi na para manunog, kundi para magbigay ng init, liwanag at pag-asa sa lahat.